Oh, si Zebro ito. O kaya lamang ako napatawag ay meron mga tao dito na bumibisita. Mga kaibigan daw sila ni Master Kilwa. Oh, pasensya na kayo. Naiintindihan ko. Pasensya na kayo. Sabi na nga ba't walang mangyayari? Hindi po ba kayo tumawag doon sa mismo nilang bahay? Hindi. Dahil ang tinawagan ko ay ang kanilang mayordomo. Ang lahat ng kontak na papasok sa pamilya ay kailangan dumaan muna sa kanya. Kahit sinong miyembro ng pamilya ay hindi kaagad makakasagot ng telepono. Makinig ka, Ginoong Zebro. Ano? Pwede po bang pakitawagan siya uli? Ako na makikipag-usap sa kanya. Ayos lang sa akin yon. Pero siguradong hindi kanya kakausapin ng matino. Salamat po. Hello, ito ang mayordomo ng pamilya Zordik. Hello, magandang araw po sa inyo. Ako nga pala si Gon. Kaibigan ako ni Kilua. Maaari po ba siya makausap? Si Master Kilu ay walang kaibigan. Ha? Hello, ito ang mayordomo ng pamilya Zordik. Hindi kita maintindihan. Anong ibig mo sabihin? Gusto kong makausap. Si Master Kilu ay walang kaibigan. Hello? Paano mo naman nasabing walang kaibigan si Kilua? Ibigay mo na sa kanya ngayon ang telepono, pwede ba? Gon ba ang pangalan mo? Oh, Sige, ipagpalagay na natin na merong nga kaibigan si Master Kiluwa na Gon ang pangalan. Pero paano mo mapapatunayan na ikaw nga yung taong yun? ipakausap niyo lang sa akin si Kilua. Mapapatunayan dahil sa boses mo? Hindi yata ka panipaniwala. Pwede yon. Ipakausap niyo lang sa akin si Kilua. Nakarecord ang boses na yan. Marami kang magagawang paraan para makakopya ng boses. Pero, Ngayon, ang sasabihin mo naman sa akin ay mapapatunayan ni Master Kiluwa kapag nagkita kayo. Konti lang ang mga profesional na nakakagaya ng anyo ng ibang tao. Pero posible pa rin. Pwede rin meron taong gusto magpaligpit kay Master Kiluwa at ginagamit niya lang yung taong nagngangalang Gon. Malamang, alam mo naman ang pinagkakakitaan ng pamilyang Zordik. Kaya natural lamang na marami silang kaaway. Ang trabaho ng mayordomong katulad ko ay ilayo sila sa mga katulad mo. Hanggat may posibilidad na malagay sa panganib ang buhay ni Master Kiluwa, wala akong makita magandang dahilan para payagan ka makausap siya. Patawad, kailangan ko nang umalis. Sandali lang! Ano ba yung ginagawa mo? anong sinabi niya sa'yo, Gon? Ang sabi niya sa akin, wala raw kaibigan si Kilua. At hindi niya raw ako papapasukin dahil baka ako pa ang tumapos kay Kilua. Kung talagang hindi nila ako papapasukin, gagawa ko ng paraan. Delikado ang ginagawa mo. Tama siya. Kapag pumasok ka dyan, siguradong kakainin ka ng malaking pusa. Si Mike yun. Alam ko yun, pero talagang hindi ko sila maintindihan. Pumunta lang ako dito para makita ang aking kaibigan. Pinagdududaan pa nila ako. Hintayin niyo ako dito. Ha? Papasok ako nag-iisa. Hindi ako papayag. Napakalaki ng hype sa loob na harapin mo. Sigurado mapapahama ka. Kayang-kaya ko yun. Ano? Huwag ka mag-alala, huminahon kayo. Anong paraan? Kakainin ka nun. Hindi ako Mapapahama makatiis. ka lang kaya huwag ka na makulit. Ginonggon, gamitin mo na ang susing ito. Ha? Yan yung susi doon sa pintuan? Oo, hindi mo na kailangan pang magpakahirap na umakyat sa pader. Maaari ka pumasok gamit ang susing ito. Teka muna. Tama ka. Sumasang-ayon ako sa gusto mo, Ginonggon. Sa nilayo-layo ng pinanggalingan ninyo, bakit kailangan pa nilang pagdudahan ang inyong pagkakaibigan? Pero imposible basta ka na lang makapasok dyan. Sinisiguro kong kakainin ka ni Mike. Pero nakita ko kung gaano ka kadeterminado na makita si Master Kiluwa kaya sasama ako sa pagpasok ninyo sa loob ng bakuran na yan. Ano? Anong malay nyo, kapag sinamahan ko kayo sa pagpasok ay matandaan ni Mike ang lahat ng pinagsamahan namin sa loob ng mahabang panahon. Pero medyo delikado pa rin yun. Hindi niyo pwede gawin yan. Ayoko malagay sa panganib ang buhay ninyo nang dahil lamang sa akin. Hindi, sasama ako. Ganon din naman kung magpapaiwan ako dito. Ha? Kapag pinabayaan ko mapahamak ang mga kaibigan ni Master Kiluwa, siguradong wala na akong mukhang maihaharap sa kanya. Kung mapapahama kayo, ako na muna ang mauuna. Pasensya na po kayo, Ginoong Zeburo. Hindi ko man lang inisip ang inyong damdamin. Napakabait niya. Kaya niyang pigilin ang galit na nag-uudyok sa kanya para sa kapakanan ng ibang tao. Malaki ang tiwala niya sa kanyang mga kaibigan kaya sigurado siyang makakaya nila basta't sila'y magtutulungan. Ibang klase.
Ginonggon, gusto mo bang makita ang alaga nilang si Mike? Ano? Opo. Kung ganon ay bubuksan ko ang pintuan ng pagsubok. Pagpasok mo ay basdan mong mabuti ang kanyang itsura. Sige po. Oh! Teka, sigurado ka ba dito, Dan? Oo. Sa pintuan ng pagsubok ka pumasok, ibig sabihin ay hindi ka isang dayuhan. Meron pa palapit. Yan ay. Siya si Mike. Ano, nakita mo na? Yan si Mike. Siya ang pinakamahusay na tagapagbantay dito sa loob. Palagay ko'y meron kang kakayahan na makipag-usap sa kanya habang kayong dalawa ay nagtititigan. Minememorya na niya ang itsura at amoy ng taong ngayon lamang niya nakita. Wala siyang ibang nararamdaman kahit na anong emosyon. Para siyang isang makina. Eksakto. Kahit na sinong pumasok dito ay aatakihin niya. Basta't hindi dumaan sa pinto ng pagsubok kahit pa ako. Ginunggon, kaya mo bang makipaglaban sa kanya? Hindi ko kaya. Ayoko. Natatakot ako sa itsura niya. Tapat siya sa kanyang sarili. Paano? Lalakad na ba tayo? Ano? Mayroong bahay na malapit dito para sa mga naninilbihan sa pamilya. Mabuti pang doon na lang tayo magkwentuhan. Tayo na! Sequan! Hindi normal na magkaroon ng bisita dito. Ipapakilala ko kayo. Siya ang aking kasama dito, si Sequan. Sila ay mga kaibigan ni Master Kilua, si Ginoong Gon, si Ginoong Lorio, at si Ginoong Kurapika. Magandang hapon. Mga kaibigan ni Master Kilua? Talaga, ah. Isipin nyo na lang na bahay nyo to. Pero sigurado akong mahihirapan kayong gawin yon. Bakit niya nasabi yun? Paano mga bata? Pumasok na tayo sa loob. Kayo na lamang ang magbukas ng pinto. Pero kailangan niyong itulak ng malakas. Ako na magbubukas. Ito ay... hindi ko kaya buksan. Ang bigat ng isang pintuan ay 200 kilo. Ako naman! Kita nyo? Kayang-kaya. Teka, huwag ka na! Madali din itong sumasara, kaya kailangan niyong tibayan ng inyong hawak. Bakit naman ngayon mo na sinabi? Hali kayo, pumasok na tayo. Maraming salamat. Ang tsinelas. Ang isang tsinelas ay may bigat na 20 kilo. Tayo na sa loob. Uminom ka. Salamat. Ano ba nangyayari sa'yo? Huwag ka na magtanong. Ang mabuti pa, subukan nyo na lang uminom. Ano? Mas mabigat siya sa kanyang itsura. Dapat ay lagi ninyong sanayin ang inyong sarili para mabuhay kayo sa mga lugar na kagaya nito. Tama siya. Ang mundo sa likod ng pinto ng pagsubok ay iba sa mundo ng normal na tao. Ang isang hunter, hindi dapat nagpapatalo sa ganitong klase ng pagsubok. Hunter daw? Oo! Kaming tatlong nasa harap nyo ay mga hunter. Talaga? Kalokohan. Ano? Hindi talaga nila alam kung sinong karapat dapat nilang pagbigyan. Kaya tuloy madalas nasisira ang pangalan nila eh. Pinapanood ko kayo. Nakita kong hindi nyo mabuksan ang pinto ng pagsubok. Pero alam ko na yon. Kung hindi nyo mabubuksan ang pintong yon, hindi kayo tatagal. Umuwi na lang kayo bago kayo masaktan. Teka, sandali. Kung mabubuksan ko ang pinto ng pagsubok, tatahimik ka na ba? Leorio! Susubukan kong buksan. Hindi ako pwede manahimik dito habang iniinsulto ng isang katulad niya na hindi naman isang hunter. Ako rin! Susubukan ko kahit magpaulit-ulit pa ako hanggang mabuksan ko ang pinto ng pagsubok. Gon, makinig ka. Kung hindi ko mabubuksan ang pinto, wala talaga akong karapatang makausap ang kahit na sinong miyembro ng pamilya ng Zordic. Alam ko yon. Ang inaalala ko lang naman ngayon ay baka maubusan tayo ng oras ng dahil dito. Ng oras? Tama. Meron kasing isang makulit na bata na nagpupumilit na hindi ko na muna gagamitin na hunter card ko. Kaya tourist visa lang ginamit natin nung pumasok tayo sa bansang ito. Kung ganon, ibig sabihin 1 buwan lang ang ilalagay niyo dito sa Pudokya.
Sa edad niyong yan, mga bata, tama lang ang tagal ng 1 buwan. Gusto niyo bang tumigil dito para makapagsanay? Pwede po. Ano sa palagay mo? Opo. Maraming salamat sa alok ninyo. At sa pagtigil dito. O ganon, maaari ba tayong magsimula ngayon? Opo. Naku naman. Espesyal na pagsasanay yan? Oo. Linisin niyo muna ang bahay bago kayo matulog. Naku, madali lang yan. Ang walis at lampasa ay may bigat na 25 kilo. Sabi na nga ba? Simulan na natin. Isipin mo na lang na tao ang buhat mo para hindi ka mahirapan. Tama yon. At hindi lang yan. Ang kabuuang bigat ng suot-suot ninyo ay 100 kilo. Tatanggalin niyo lamang ang mga yan sa inyong katawan kung kayo ay matutulog na. Pagbutilin niyo. Simulan na natin. Sige. Ano ba naman yung ginagawa mo? Kapupunas ko lang dyan ah. Kung ganito tayo kabagal magtrabaho, abutin tayo ng umaga. Oh, kamusta? Hindi pa ba kayo natatapos? Kapag malinis na dito, simulan niyo na yung itaas. Pagkatapos naman ay yung pangatlong palapag. Espesyal na pagsasanay, ipwersahan na itong ginagawa niya sa atin eh. Sana hindi muna siya bumalik. Kilua, papalapit na kami ng papalapit sa'yo. Magkikita rin tayo. Ha? Yoryo, saan ka pupunta? Dyan. Ayos ka lang ba? Parang yun lang yata kita narinig na gumaganyan. Talaga? Ba't ka pumayag na manatili sila dito sa looban? Para ba may kakwentuhan ka? Makinig ka muna sa akin. Ang tatlong yon ay kaibigan ni Master Kilua. Pumunta sila sa lugar na ito para lang bisitahin siya. Ayaw mo bang magkita sila? Isa yung kalokohan. Imposible. Hindi mangyayari yan. Alam ko yon. Kaya lang, habang tinitingnan ko si Ginonggon, hindi ko mapigilan ang aking sarili. Mabuti pa, tigilan mo na pangangarap mo. Oh? Oh, Salamat. mukha yata masikap ang pagsasanay mo ah. Oh, gusto ko kasi makita si Kilua sa lalo madaling panahon. Ilang taon na rin na nakalipas, isang blacklist hunter ang pumunta dito. Meron siyang mga kasama, kaya lang, hindi ko na matandaan kung ilan sila. Ano? Kaya lang, hindi na nila nagawang umabot sa mansyon at naging pataba na lamang sila ng mga pananim. Baka ganun din ang mangyari sa'yo, pinaghihirapan mo pa ang katapusan mo. Hindi ka pwede magsalita ng ganyan hanggat hindi mo nasusubukan. Sa mundong ito, mahihirapan kang magtagumpay sa lahat ng bagay. Dapat ngayon pa lang, alam mo na kung saan ang lugar na nababagay sa'yo. Tumigil ka! Hindi ako susuko hanggat hindi ko nakikita si Kilua! Bahala ka dyan. Malapit na! Lakasan mo pa! Ayoko na. Kaunti na lang at malapit mo nang mabuksan. Paano ba yan mga bata? Oras na para magtrabaho ako. Hindi ko kaya. Teka, bakit ba ang hirap buksan ng pintong yan? Isipin niyo kung gaano kalakas ang pamilya ni Kilua. Pero alam nyo, 10 araw na tayo nagsasanay. Ewan ko lang kung lumalakas talaga tayo. Alam ko na. Hmm? Ang isa kayang to, Anong isang yan? susubukan ko lang kung makakaya kong buksan ang pintong ito gamit ang lakas ng aking katawan. Pero kapag diyan ka dumaan, susugurin ka ni Mike! Hindi naman ako papasok pagkabukas ang pinto eh. Ah, ganun ba? Tumabi ka dyan. Ngayon, malalaman natin kung talaga lumakas ako. Gusto kong makita ang resulta ng espesyal na pagsasanay. Ah, Yoryo! Bilisan mo! Darating niya si Mike! Ano? Yoryo! Madali ka!
Bilisan mo! Leorio! Wala siya! Nakalis siya. Nandun siya sa may puno. Kailangan kong gumawa ng paraan. Siguradong susugurin niya si Leorio. Anong gagawin ko? Anong nangyari? Anong ginawa nyo? Pinausipan! Gon! Anong ginawa nyo, kalokohan? Kasi... Mamaya na yan. Asa si Gon? Sigurado nagpahabol siya kay Mike. Delikado siya. Bakit ako tumakbo at nagpahabol sa kanya? Siguradong aabutan ako ni Mike! Ano ba ang gagawin ko? Wag, baka tamaan si Gon. Hindi siya makakagalaw. Teka muna! Tumimik kayo! Panoorin nyo to. Gon! Pinausipan, anong magagawa natin para pigilan si Mike? Wala. Yan lang ang alam niyang gawin. Ang makakapigil lang sa kanya ay miyembro ng pamilya ng Zordic. Wala na akong magagawa! Ang pitong yun. Gon! Gon! Dito! Nandito siya! Napakaswerte mo, bata ka. Eto, abutin mo ang kamay ko. Natutuwa ako. Pero isa tong milagro. Makinig kayong lahat. Ang nakikita nyo ngayon sa inyong harapan ay ang pintuan ng hardin na pag-aari ng pamilya ng Zordek. Sa oras na pumasok kayo sa loob, siguradong hindi na kayo makakalabas pa. Ang tawag dyan, pinto ng kabilang mundo. Teka muna, Koko-chan. Ano yun? Sino ang mga taong yan? Kaya mo yan! Sige, malapit na, Gon! Ang galing! Nagawa ko! Nagtagumpay ka, Gon! Nagawa na nating lahat. Ayos, pinahangan ninyo ako. 20 araw lang tayo nagsanay. Pero mas magaling pa rin sa akin si Leorio. Umabot sa pangalawang pinto ang nabuksan niya. Hindi naman. Pero siguro ngayon mas malakas talaga ako. Koko-chan, akala ko ba... Ang tawag sa kanila ay mga patay na muli nagbalik sa pagkabuhay. Ano ba yan? Ginoong Seburo, Ginoong Sikwan, maraming pong salamat sa inyo. Walang anuman. Alagaan yung sarili ninyo. Opo, Diretsuhin nyo na lang ang daan niyan papunta sa bundok. Sigurado makikita nyo ang kanilang mansyon sa inyong dadaanan. Sige. Siya nga pala, aaminin ko na sa inyong hindi pa ako nakapasok sa mansyon. Patawarin niyo sana ako at wala na akong may tutulong. malaki na po ang naitulong nyo. Sige po, paalam na sa inyo. Sige, sana'y magtagumpay kayo. Kahanga-hanga? Naintindihan mo na ba kung bakit hindi ko mapigilang mangarap? Oo, kaya lang. Siguradong haharapin pa rin nila ang nakakatakot na panaginip. Sapat ang ating armas. Naisagawa naman ng maayos ang lahat. Kaya lang, isang baguhang mayordomo lang ang umubos sa 100 tao sa loob lamang ng 5 minuto. Hindi ko rin akalain na 10 taong gulang pa lamang ang batang babaeng yon. Sa naramdamang takot ang taong iyon ay tumigil sa pagiging hunter at inupahan para maging tagabantay. Oo, patawarin mo ako. Isa akong malaking duwag. Siguro naisip ko kung saan talaga nababagay. Halimaw sila. Ang pamilya nakatira sa mansyon, maging ang kanilang mga tauhan. Pero, malay mo, magtagumpay ang tatlong iyon. Para yatang hindi ko na kayang hintayin pa ang katapusan ng panaginip na yon. Balita ko'y itinutok mo daw kay Mike ang baril.
para sagitin ang buhay ni Ginoong Gon. Bata ka pa rin, Sikwan. Sino ka?